Noong panong yon, dumating si Jesus sa isang bayan ng Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bukid na binigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghalian, tapat na noon, may isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, maaari bang makainom? Wala noon ang kanya malagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, kung alam lamang ninyo kung ano ang pinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ay hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay. Ginoo, wika ng babae, malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayong kaysa sa aming ninuno, si Jacob, na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Sumagot si Jesus, ang uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya. Babalon at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, Ginoo, kung gayon po, bigyan niyo po ako ng tubig na sinasabi ninyo, nang hindi na ako mauhaw, ni pumarito para sumalok. Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Tinugon siya ni Jesus, maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama. Hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo makikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba. Sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas at tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siyang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Ako nagsasalita sa iyo, ang tinutukoy mo, sabi ni Jesus. Kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, nananampalataya kami sa iyo ngayon. Hindi nang dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa Kanya. Nakilala namin siya ang tagapagligtas ng sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa at binabati din po natin lahat ng mga sumusubaybay sa atin bawat linggo sa ating banal na misa. Pinagdarasal po natin ang ating mga kapatid na OFW na nasa ibang bansa, naway sila'y manatiling ligtas. Please stay well, be well, and keep safe po sa inyong lahat. Pinagdarasal namin
kayo. Tanong lang po, ano po sa tingin niyo ang dasal ng mga dalaga? Depende po sa edad ng dalaga. Kapag daw po ang dalaga ay 18 years old hanggang 30 years old, ang dasal daw po niya ay, Lord, give me the perfect man. Siyempre, perfectionist po ang dalaga. Idealistic. Gusto niya, perfecto ang kanyang mapamakasawa. Amen? Ang tanong, sino po ang perfect man? Meron daw pong 5M ang perfect man. 5 million? Hindi po. 5M. Ibig po sabihin, mayaman, magandang lalaki, mabait, masipag, at madasalin. 5M. Tandahan niyo po yan. Okay? Ang tanong po, meron pa po bang perfect man ngayon? Meron po o wala? Meron po. Nasaan sila? Nagpari lang nga. Di po ba? Yan nga po, ang dami po nanunukso sa aming mga pari. Ako na lang po, nung last week, nagbigay po ako ng recollection dito po sa isang parokya. Pagkatapos ko pong mag-talk, takbuhan yung mga tao. Papalipit po sa akin, nagpipicture. Sabi nila, I love you, Father! I love you, Father! Pagkatingin ko po, mga katekista, mga lektor, kolektora, Legion of Mary, ang tatanda na, puro mga senior. Wala pong perfect man. Dahil taken na sila ni Lord. Amen? Kaya nga po, pagdating po ng 31 years old ng dalaga hanggang pong 50 years old, iba na po ang kanilang dasal daw. Ano po ang dasal ng dalaga na gusto ng mag-asawa? Sinasabi, Lord, give me a good man. Basta't mabuti lang po, basta't mabait lang po, basta't hindi ako lolokohin. Kahit po hindi po mayaman, Lord, bigyan niyo naman ako ng isang mabuting lalaki para sa akin. Ang tanong po, meron pa po bang good man ngayon? Baka kakaunti na lang po. Di po ba? Kaya tumatanda po yung babae, nagiging matandang dalaga. Kaya nga po, pag 51 years old na yung dalaga, hanggang 60 years old, ano na po ang dasal nila? Ito po, sinasabi nila, Lord, give me any man. Any man. Kahit sino na lang. Companionship na lang po ang hinahanap nila. Di po ba? Desperado na eh. Last trip na, baka hindi pa makasakay. Hindi po ba? Pero alam niyo po, meron pa rin mga 61 years old hanggang 80 years old. Aba, umaasa pa. Alam niyo po kung ano yung dasal ng mga 61 years old hanggang 80 years old? Ito po, sinasabi nila, Lord, naman. Bakit wala ng man? Di po ba, mga kapatid? Isa po sa mga pinaka-malungkot na karanasan ay yung tumatanda kang mag-isa. Amen? Kaya nga, di bali na maliit ang bahay mo, konti ang pera mo, simple lang ang pamumuhay mo, basta't meron kang kasama, katuwang sa iyong buhay, maayos at masaya ang relasyon mo. Amen? Kasi kahit na gaano po kalaki ang bahay mo, kung puro naman sigawan sa loob, parang ikaw ay nasa impyerno. Kasi kahit na pagkasarap-sarap ng pagkain mo, kung wala naman nag-uusap sa pamilya, mapait pa rin ang lasa. Amen? At kahit na gaano karami ang pera mo, kung mag-isa ka lang sa buhay, malungkot pa rin ang puso mo. Kaya ang ganda po nung kasabihan, sabi, the quality of your life depends on the quality of your relationships. Nakita po nila yan sa pag-aaral Humahaba daw ang buhay ng tao kapag maganda ang relasyon niya sa iba. Ang nagpapahaba daw po sa buhay ng tao, hindi po pera, hindi po talino, hindi po yung kanyang trabaho, kung hindi yung kanyang magandang relasyon sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang komunidad. The happier you are in your relationship, the longer, the healthier, the stronger you will be in your life. Amen? Kaya nagkakasakit po yung mga iba sa inyo Kasi ang papangit, ang papait,
ng inyong pagsasama. Amen? Ang pinakauhaw ng buhay po natin ay yung naghahanap tayong mahalin tayo at tayo'y magmahal. Pero ang problema po minsan sa buhay, nauuhaw tayo sa magandang relasyon, pero mali ang hinahanap nating tubig. Para po yung babae, dito sa narinig nating mabuting balita, naghahanap talaga siya ng pagmamahal. Pero saan niya hinanap? Sa iba't ibang lalaki. Di niyo po napansin, binulgar siya ng ating Panginoong Jesucristo, nakailan siyang lalaki sa buhay niya. Hindi lang po iisa, hindi lang po dadalawa, naka-anim na siya. Pero kahit po 6 na yung mga lalaking dumaan sa buhay niya, hindi pa rin siya masaya. At ano po ang tanda na miserable, malungkot ang babaeng ito, ang Samaritanang ito? Umiigib daw siya ng tubig tanghaling tapat. Pagkainit-init dun siya lumabas para kumuha ng tubig sa balon. Kasi po baka hindi nyo alam, sa kultura po ng mga Hudyo, Samaritano, noong mga panahon ni Jesus, ang mga babae, kumukuha lang po sila ng tubig kapag umaga. Kasi pag umaga, hindi po mainit. Pero itong Samaritanang babae, kumuha daw po tanghaling tapat. Napakainit. May sinag ng araw. Bakit? Kasi ibig sabihin, walang tao doon sa balon. Pumunta yung babae doon sa balon, doon sa araw, doon sa oras, na walang makakakita sa kanya dahil nahihiya siya. Alam po kasi ng babae, hindi tama yung ginagawa niyang relasyon. Mga kapatid, pansinin niyo po, meron ng iba't ibang lalaki sa buhay ng babae, pero hindi napawi yung uhaw ng puso niya. Di po ba? Pero ito ang mabuting balita. Baka hindi niyo po nakita ang detalyeng ito. May 7 lalaki na dumating sa buhay ng babae. Sino po yon? Ang Panginoong Jesucristo. At ano po ang simbolo ng 7 o number 7 sa Biblia? 7 is the symbol of completeness, fullness, perfection. Yung babae na buhay, 6 ang naging lalaki sa buhay niya. What does number 6 mean in the Bible? It is the symbol for evil. Yan nga po yung demonyo, di ba? 666. 6 is the symbol of lacking, of incompleteness. But it took only one God, one Lord, to feel the thirst, the longing of the soul of the woman. Pinatid ni Jesus ang uhaw noong Samaritanang babae sa pamamagitan ng kanyang pagpapatawad, ng kanyang pag-ibig, ng kanyang pagmamahal. Mga kapatid, maraming mga tao ngayon ang nauuhaw sa pagmamahal. Amen? Kaya kung minsan, may mga tao kumakapit sa maling tao. Merong mga tao nananatili, nagtitiis sa mga toxic relationship. Merong mga tao nagpapakamatay, nagtatrabaho, inaakala kapag ako'y nagkaroon ng pera, tatanggapin ako, mamahalin ako, pero hindi naman. Ginagamit lang sila. Di po ba? Merong mga tao naghahanap ng approval sa social media. Pero tandaan niyo po ito, walang ibang taong makakapagpuno ng uhaw ng puso mo kung hindi ang Diyos. Amen? Kaya nga po, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, whoever drinks the water that I shall give will never thirst. Mga kapatid, kapag ang Diyos ang pinanggalingan ng pagmamahal, doon nagiging masaya ang relasyon. Payapa ang pamilya mo at nagiging makabuluhan ang iyong mga araw. Kaya napakagandang tanungin po ang ating sarili. Ano ba talaga ang hinahanap at inaasam ko? Ano ba talaga ang uhaw ng aking puso? Kaya po mga babae, tanong ko lang po sa inyo ito. Ano pong hinahanap nyo, kayo po mga misis, sa inyong mga mister? Di po ba simple lang ang hinahanap nyo sa mga lalaki, sa inyong mga asawa, sa inyong mga mister? Yung mahalin lang nila kayo. Yung pahalagan lang
kayo. Yung paglaban lang nila kayo. Yung ingatan lang nila kayo. Amen? Hindi naman po naghahanap ng perpektong lalaki ang mga babae. Naiintindihan po nila yun. Wala naman pong perpektong tao sa mundo. Hindi naman po kailangan ng babae sobrang yaman, sobrang gwapo, kamukha ng mga artista. Kadalasan, ang gusto lang talaga ng mga babae ay yung lalaking marunong at tunay na magmahal. Amen? Yung hindi ka iiwanan kapag mahirap na ang buhay. Yung hindi ka niya ipagpapalit kapag meron ng problema. Yung hindi ka niya sasaktan kahit nagalit na siya. Amen? Amen. Mga kapatid, simple lang po ang puso ng mga babae. Gusto lang naman nilang maramdaman na mahal sila. Ngayon po ang tanong ko, balik na rin po natin ha? Sa tingin niyo po, ano naman ang hinahanap ng mga lalaki sa mga babae? Ano pong ninanais na mga mister nyo sa inyong mga misis nila? Ano po? Akala po kasi ng iba, ang hinahanap namin mga lalaki ay yung magandang mukha, sexy ang katawan, malambing, sweet. Opo, nakakatulong po yan. Pero alam niyo, at the end of the day, bandang huli, kung tatanungin mo ang karamihan ng mga lalaki, ito ang pinakamahalaga para sa kanila. Ang hinahanap ng lalaki ay isang babae na marunong gumalang sa kanya. Amen? Yun lang pong hinahanap ng mga lalaki, ng mga mister nyo sa inyo. Respetuhin nyo lang sila. Huwag nyo silang ipapahiya. Kahit na sabihin mo, pamilya naman niya yan, anak niya mga yan, okay lang na marinig nila. Kapatid, masakit po yan para sa isang lalaki. Amen? Huwag niyo pong kakalimutan yan. Ang lalaki po kasi para pong isang kahoy sa labas. Pero sa kanyang loob, madali ring masaktan yan. May puso din yan. Amen? Kapag ang lalaki ay nire-respeto mo, lalo siyang magiging mabuti at responsable. Kapag ang lalaki, pinapahalagan mo, lalo siyang magsisipag, lalo siyang magsisikap. Amen? Kapag ang lalaki, pinaniniwalaan mo, lalo siyang tumatatag, lalo siyang lumalapas. Amen? Kaya minsan, ang gusto lang po marinig ng mga mister nyo sa inyo, kayong mga misis, kayo po mga babae, sabihan nyo naman sila, salamat, proud na proud ako sa iyo. Naniniwala ako sa iyo. Sinasabi niyo po ba yun sa inyong mga mister? O baka sinasabi niyo, Father, alam na niya yan, automatic na yan. Hindi po. Iba pa rin kapag narinig nila sa inyo. Iba ang dating. Iba ang epekto. Yan mga kapatid, tandaan niyo po, ang babae naghahanap ng pagmamahal. Pero ang lalaki naghahanap ng respeto. Kapag ang babae minahal, mas lalo pa siyang magbibigay ng respeto. Pero kapag ang lalaki ginalang mo, mas lalo pa siyang magmamahal sa'yo. Amen? Kaya nga ang magandang relasyon po, kailangan dalawang kamay. Hindi po pwedeng isang kamay lang ang gumagalaw sa katawan. Mahihirapan ang katawan mo. At ano po ang dalawang kamay ng magandang relasyon, pagmamahalan at paggalang? Love and respect. Amen? Pero higit po sa lahat mga kapatid, ang pinakamagandang relasyon dapat sa ating buhay ay walang iba kung hindi ang ating relasyon sa Diyos. Kapag ang iyong relasyon sa Diyos ay mabuti, sapat na, puno na ang iyong buhay. Hindi ka mauuhaw sa ibang bagay kung napuno ang uhaw ng puso mo sa grasya ng Diyos. My dear friends, thirst for God before you thirst for things. Because only God will fill you your needs and much more. Amen? Dahil kapag ang Diyos ang nasa gitna ng iyong relasyon, makikita mo, magiging mas mapagpatawad ka pa sa iyong asawa. Magiging mapagpasensya ka sa iyong pamilya. At magiging mas matibay pa ang inyong pagmamahalan sa bawat isa. Kaya tandaan po natin, ang relasyon na wala ang Diyos sa iyong puso ay madaling masira. Napapansin ko po yan.
Dami pong pumupunta sa akin, nagpapa-counseling. At tinatanong ko po, number 1, kasal ba kayo sa simbahan? At ang dami po, 70%, kasal sila sa civil, hindi po sa simbahan. Kaya sinasabi ko, kaya pala kayo'y nahihirapan kasi kulang kayo sa basbas ng Diyos. Ang relasyon na wala ang Diyos, mahina. Kung gusto nyong lumakas, tumatag ang relasyon nyo, hanapin nyo palagi ang Diyos. Amen? Meron pong isang bumisita dito po sa parokya. Isa pong matanda. Pagkayaman-yaman po itong matandang nanay. Pero kahit na sa sobrang dami po na kanyang pera, hindi po siya masaya. Binuksan po niya sa akin, kinekwento niya ang kanyang problema. Sabi niya, Father, nag-away kami nung aking kapatid. Dahil lang po sa santo. Kasi meron po kaming poon, meron kaming santo. Pinagawa ko po ito. Nung pinagawa ko po, ayaw nang ibigay sa akin ng aking kapatid, inangkin niya. Kaya yun po, nagdemandahan kami. Sabi ko po sa kanya, dahil matanda na po maghihigit na pong 90. Sabi ko, Inay, matanda na po kayo. Hindi nyo na po kailangan ng magtanim ng galit, poot, sakit ng loob. Nakakaiksi po yan ng buhay. Sumagot po siya sa akin. Sabi niya, kasalanan po ng aking kapatid. Ako po yung nakakatanda. Dapat po siyang magpakumbaba. Ayaw po akong kausapin. Nakakalungkot po, no? Bakit? Una, malapit siya sa simbahan, pero malayo naman siya sa kanyang kapatid. Pangalawa, bakit nakakalungkot? Marami nga ang pera, pero hindi naman nakaganda ang pera sa pagsasama. Kaya napaisip po ako ito po yung aral. Hindi ibig sabihin, ikaw ay taong simbahan, tao ka na ring marunong magmahal. Amen? Being a churchgoer does not automatically make you a loving person. Pangalawa, hindi rin po ibig sabihin, marami kang pera na gumaganda na at sumasaya ang iyong pamilya. Amen? Pero mga kapatid, sa gitna ng mga malungkot na kwentong nangyayari sa ating mga relasyon, ito po ang mabuting balita. May pag-asa pa rin. Dahil walang ibang makakapagbigay ng tunay na lunas ng problema ng ating mga puso't ugnayan. Walang iba kung hindi ang Diyos. Na dumadating daw siya bilang isang buhay na tubig. Jesus is the living water. At bilang tubig, ano ang kanyang magagawa? Mapapalamig niya ang mga mainit na ulo. Mapapatahimik niya ang mga pusong puno ng galit. At mapapawi niya ang uhaw ng mga kaluluwang pagod at sugatan. Ang ating Diyos ang tubig na nagbabago sa ating buhay. Ang Diyos ang ating tubig na nagpapatubo ng kabanalan sa isang kaluluwa na tuyo sa kasalanan. Ganda po, no? Kaya nga, mga kapatid, yung uhaw ng puso mo, hindi niya kailangan ng pera, ng gamit, kapangyarihan, o kasikatan. Hindi yan ang sagot. Si Jesus, sapat na. God is enough. May that be your prayer today. God is enough for me. Jesus is enough for us. Wag po kayong hihingi ng perfect life. Ang hingin nyo lang po ay ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil kapag si Jesus ang nasa puso mo, mapapawi ang lahat ng uhaw ng iyong kaluluwa at loob. At kapag lumakas ka, napawi ang uhaw, pagod ng iyong puso, magkakaroon ka ng panibagong buhay. Ikaw ay makakapagmahal muli at gagawin kang daan ng Diyos. Parang ibang tao ang mundong ito ay mapuno ng tuwa, kapayapaan at pagpapala. Amen. Ay simbolo po ng kakulangan. It is incompleteness. Pero ang pangpito ay ang pagkabuo. May 6 na lalaking dumaan sa buhay ng babae. At ang kwento ng babae na Samaritana ay kwento po nating lahat. Tayo din madalas, meron tayong mga 6 na lalaki sa ating buhay. O 6 na inaakala nating magpupuno
sa ating puso at kaluluwa. Pero naway maalaala natin ang mabuting balita na ang pangpitong lalaki na dumating sa buhay niya, siya nagpuno sa uhaw ng kanyang kaluluwa. Only Jesus can quench your thirst. Only God is enough. Magandang pagnilayan po ito. Ano yung 6 na mga lalaki o mga bagay na pinampapalit ko minsan sa Diyos, inaakala ko, yan ang magpupuno sa akin ng tuwa, sa akin ng saya. Ilista niyo po yan. Gawin niyo pong subject, topic ng inyong confession. Yan yung 6 na Diyos-Diyosan mo. 6 na idols mo. Naway, huwag niyo pong palampasin ang Kwaresma na hindi kayo makapagkumpisal. Go to confession and confess to God, to the priest, this 6 that you have replaced God for. At pagkatapos mo magkumpisal, araw-araw, sabihin mo, God is enough. Jesus is enough. Hayaan mong yan ang magpalakas sa iyo para pagpatuloy mo ang misyon mo dito sa mundo na may tuwa at may saya.